Okay, Doc, underweight na po ako. Yes, 12 hours fasting. 4 times po ang meal ko. Yes, then start lifting na. Start lifting. Once you start lifting exercise, tumataas ang metabolism nyo. So, pag tumaas ang metabolism ng katawan ninyo, naghahanap ng energy. Ano yung energy? Pagkain. So, once nag-start kayo mag-lifting, ginaganahang kumain. Okay. Okay. Doc, mula nung nag-low carb ako, bakit nag-iiba kulay ng ihi ko? Pag bagong lapas, light yellow. Pero kapag tumagal, nagiging brown na po. Uy, brown, ano yun? Colored iced tea ba? Or yung parang colored beer? Pa-consult po kayo ha, kasi ang normal, light yellow, yellow. No? Pero pagka nag-brown, kailangan natin ng consult. Okay? Consult muna. Kailangan natin ipa-examine ang ihi ninyo. Okay. Hello, may maintenance na po ako sa hypertension. Mataas na rin sugar ko. Nasa 180. Ay, taas. 189. Yung, Crea, 1.3. Need nyo po ng consultation, no? Para maintindihan nyo lalo ang, maraming do's, maraming don'ts din. Okay? Okay. Ayan, dito tayo sa TikTok. Doc, bakit po namamanas ang mukha pag may diabetes? Ano po pwedeng gawin? Kadalasan yung mga diabetic, no? Mapansin nyo, nagmamanas, lumalaki. Why? When you concentrate or you focus na food mo is high carbs, sugar, your kidney will absorb more salt. Okay? Mag-absorb niya ng more salt. Pag nag-absorb ng more salt, more water will come in. So, nagmamanas. Tapos, may mga medication tayo nagkokos ng pagmanas. Kaya, consult, i-address natin tong manas na to. Sa totoo lang, pagka nag-low carb, na-address ang manas. Why? Pag nag-low carb ka, ang kidney mo will excrete more salt. So, nilalabas niya ang salt. So, where salt is, water will follow. So, lalabas din ang water. Kaya nga nadi-dehydrate ang mga naglo-low carb. Kung hindi kayo inom ng electrolytes, lalo kayo nadi-dehydrate. Okay? Ayan. Doc, ano pwedeng inumin gamot sa binat? Pagka binat, di ba, nilalagnat, masakit ang katawan. Okay? Hydration mo muna. Kung may fever, well, hydrate mo muna kasi pagka dehydrated ang katawan, tumataas din ang temperature. Okay? Then rest, recover, kumain, matulog. Okay? Ayan. Doc, lately feeling bloated ako. Ang hirap kong matunawan. Number 1, out. Number 2, lessen your veggies. That's yan. Number 3. Number 4, yung mga meat, chew your meat properly 20 times or more before swallowing. Eat when hungry, stop when full. Huwag tumambay sa kitchen kasi kain ka ng kain dyan. Okay? Ayan. Ayan, Doc. Pag ang protein... Okay. Doc, pag yung protein ko sa ihi meron nakalagay na trace, pwede po bang kumain ng high protein and yung creatinine ko is 2? Uy, mataas ang crea na yan, ha?
Okay. Well, kung kreya lang, protein trace, tingnan natin yung ibang mga parameters. Yung BUN, yung BUN. Are you diabetic? Okay? So, baka may infection. Ano yung kasama sa urinalysis, yung sa ihi? Marami bang pus cells, red blood cells, baka naman may kidney stones. Okay? Or, baka dehydrated. Kaya, mas maganda. Tapos, if first time na ang kreya mo tumaas to, huwag mo na kayo magpanic. Okay? Kailangan consecutive na matataas ang kreya para mag-isip ng kidney problem. Okay? Well, tingnan natin. Baka naman pagka inayos natin yung tubig ninyo, hydration ninyo, mag-normal. Kung first time lang ang kreya na mataas, tapos trace ang protein, ayusin muna natin yung mga dapat ayusin. Hydration, infection. Then, i-repeat after 3 months. Tingnan natin. Malay nyo, baka mag-normal. Meron ako mga ganyan, nagno-normal. Kreya, ang taas. Protein, trace, pero first time to, no? Pinaayos ko muna yung hydration. Nag-normal. Ba? Imagine mo, hydration lang, nagno-normal ang kreya. Pwede kasing dehydrated lang. Okay? Hanggang kailan po dapat uminom ng electrolytes? Okay. From beginner, minom kayo ng electrolytes, spread throughout the day. Pag adapted na kayo sa low carb, ang electrolytes can be taken during workout or kung meron kayong maramdaman mga discomfort. During workout, pwedeng-pwede. Okay. Sir, normal bang sumasakit ang tagiliran kung may acute kang UTI? Okay, ang UTI, no? Nagbabalisaw-saw, masakit ang pantog, or yung sa likod, pwede. Or, kasi pagka sa likod, pwedeng may kidney stone. Pa-urinalysis nyo para malaman natin kung meron talagang infection. Okay. Ayan. Wow, 72 hours fasting. Overweight. Taas ang kamay ko sa mga nagpa-fasting ng 72 hours. Ang hirap niyan, ha? Pero ingat po sa lahat, no? 3 days na fasting, wet fasting sana yan. Okay, listen to your body. Pag may maramdaman, break your fast. Pwede mo naman gawin ulit. Sanayin nyo lang muna ang katawan ninyo. Once a week ang OMAD, no? Yung fasting ninyo. Then, next, 24 hours na or from 24, 30, ganyan. Extend. Sanayin nyo muna. Okay? Pero congratulations, no? 72 hours fasting. Galing. Very good. But if you're going to break your fasting with high carbs, wala. Sayang, no? Okay. Doc, mula na nag-umpisa ako mag-low carb, 2 or 3 days ako nagbabawas, okay lang ba? Yes po, normal po yan. 3 days, normal pa rin po. Okay? Doc, ano pwede gawin pagka hirap matulog sa gabi? Okay. Number 1, makinig. Turn off all gadgets. Turn off all gadgets. TV, computer, cellphone. Yan ngayon ang number 1 na nagpapapuyat sa lahat ng tao. Okay, kung hindi naman ganyan, no? Magpaaraw. Maglakad, mag-ehersisyo, while walking, magpaaraw kayo. Mag-ehersisyo. Okay? Ano pa? Kasi ang araw, melatonin eh. Exercise, yes. Kung etong ginawa nyo, hindi pa rin kayo makatulog, tanggalin nyo ang caffeine, so coffee, tea, cocoa. Warm bath. And also, warm bath 1 hour before bedtime. Marerelax ang muscles ninyo, masarap matulog.
Okay? Ayan. Doc, anxiety, kaya po ba pagalingin ng low carb? Pag inaayos yung kinakain natin, yung anxiety nawawala. But, ang ina-advise ko sa mga anxiety na patient ko, you need someone to talk to. Sa mga may anxiety, you need someone to talk to. So, I strongly advise you to enroll sa program that we will monitor you. Tapos kung kailangan mo ng kausap, ayan na. Kasi, tumatawag kami. Okay? Okay. Doc, tinanggal ko ang rice. Binawasan ng carbs. Oh, tinanggal mo ang rice. Binawasan ng carbs. So, meron pa rin carbs. Pero ang sabi sa'yo, crash diet. Okay. Well, sa akin, low carb ang tawag ko dyan, not crash diet. Okay? Hindi nila naiintindihan ng low carb, kaya ganun ang sinasabi. Kung naiintindihan nila ang low carb, may explain nila na you just cut down all those unnecessary actually. Hindi necessary ang carbohydrates. Pero, no, yung iba kasi mga patient like mga 70 years old and above, hindi ako strict sa kanila. They can have the liberal or the moderate low carb. Okay? Bakit po kaya laging makasakit yung talampakan pag matagal nakatayo? Yes, kasi nawawalan ng, lalo na pagka mabigat kayo. Hindi. Ano siya eh, pagka matagal hindi gumagalaw yung paa ninyo, yung circulation, no, nawawala. Kaya minsan masakit. Okay? So, kailangan natin igalaw-galaw ang paa. Okay? Exercise your lower extremities para yung daloy ng blood, yung blood flow, maganda. Okay? Kapag nakapag-Samgyup buffet, kaya po yan 48-72 hours. Oh, totoo. No? Mabigat yan sa tiyan, tapos hindi ka na nagugutom. Okay, pwede sa low carb ang sweetener. Yung ano po ha, ang allowed lang dyan yung mga natural sweetener. Ano ba mga to? Monk fruit, stevia, erythritol, yan yung mga natural sweetener. But if you are diabetic, if you have fatty liver, out lahat ng sweetener. Kahit natural sweetener pa yan. Okay? Ayan. Doc, normal po ba na nakaraang stage CKD4 ang aking EGFR ko nasa 30? Pagka nasa 30 ang EGFR, CKD stage 3B po yun. So kung CKD4, ito yung 29 hanggang 15 to 29. CKD4 yan. Pag tumungtong ng 30, CKD3B. So anong tanong kung good sign? Yes! Nag-i-improve. No? Okay, kung tatanungin niyo ako kung mag-i-improve ang CREA, EGFR, yes, mag-i-improve if you're going to change your way of eating, if you're going to change your lifestyle. Yes. Diba? Congratulations na pala. Okay. 50.9 ang creatinine, medyo mababa daw. O ano, bakit mababa? Muscle wasting. Okay? You need resistance exercise, cardio exercise na. Okay? Para tumaas ang creat. Pagka nag-start na tayo ng lifting exercises or resistance, tataas na po ang creatinine ninyo. Okay? Ayan. Doc Rice, CDO misses you. McQueen's is waving. Ay, nako. January, kita tayo dyan. McQueen's. CDO, nako. Mag-uwi na naman ako ng ano. Maraming mga giveaways. Okay.
Doc, laging mababa ang blood pressure ko. Need na po bang magbago ng gamot para sa high blood? Naku, yes. Lalo na kung 1 month, no, ang BP nyo nasa 100/70, minsan nagna 90/60. Aba, baka kailangan ng bawasan yung dosage. Okay? Consult your doctor and ask na mag-adjust. Kung ayaw nila, okay. Alam niyo na kung kanino kayo magpapakonsult. No. Consult pa rin kayo doon sa inyong doktor, no? I-journal ninyo ang blood pressure ninyo. Tapos pakita nyo sa inyong mga doctor. Okay? Ako. Doc, anong masasabi nyo sa uso ngayon? Yung ini-inject? Well, tingnan nyo po yung mga side effect muna. Kasi, much better, ang purpose kasi niyan is to, yung appetite natin, is suppress. When you do low carb, nasa-suppress yung appetite nyo. Actually, hindi kayo nagugutom talaga. Okay? Although may mga patient ako, kahit na mag-inject sila nung medication na yan, nagugutom pa rin sila. Kaya, merong mga tao na hindi nag-i-effect. Although may iba, kasi gusto nila faster result, ayan na. May mga synthetic drugs. Pero syempre, pag synthetic drugs, may mga side effect. Uy, okay lang po ba yung 72 hours fasting? CKD3B? Naku po, di ba may mga medication kayo? May mga medication na kailangan ng pagkain. Naku po. I suggest i-adjust nyo yung fasting niyo. Okay? Okay. Doc, nakaka-allergy po ba ang palaging pagkain ng itlog at manok? Naku po, kasi ako nagkaroon ako ng parang bukos noon, tas bumaba, nasa mata at sa gilid ng mata ko. Bukol? Anong klaseng bukol po yan? Okay. Kung ano po yung mga food na available dyan. Yes, you can eat fish. You can eat pork or beef. Pwede naman. Variety pa rin. Huwag palaging ganito. Huwag palaging manok. Huwag palaging pork. Huwag palaging beef. Huwag palaging ito. Variety ang mas maganda. Okay? Ayan. Okay, Doc, ano masuggest nyo gawin? May nakapapo kasi akong bukol sa may chin. Sa chin. Mas maganda sa doktor ang kakapa dyan para ma-address kung ano yan. Kung infection ba yan, kulani ba yan, no? Kailangan natin yan. Okay. Okay. Pag may problema sa baga, ano po ba ang dapat kainin? Ano ba mga problema sa baga? Pagka usually tuberculosis, ang Pilipinas, talagang maraming nagkakaroon ng TB. Bakit? Pag mababang immune system ninyo, pwedeng mag-react yung tuberculosis natin. So, ano dapat kainin? Masusustansyang pagkain. Huwag mga sugar, huwag mga ultra-processed. At ang importante is rest. Kailangan matulog. Ang mga TB, mga may tuberculosis, palaging puyat yan. Palaging unhealthy ang mga kinakain. Okay? Make your body stronger. Okay? Do low carb. It will address your inflammation sa katawan. Kasi ang kinakain, mga non-inflammatory foods. And when you do fasting, it address yung autophagy. Kaya, start from 12 hours, eventually, tumataas ang fasting ninyo. It will depend dun sa mga merong health condition. Kung may inom ng gamot, sa diabetes, hypertension, kung nag-i-inject, lalo ng insulin, it will depend yung fasting ninyo. And then, if you are adapted to low carb, do exercise, resistance exercise, cardio exercise.
Pinaka-simplest na exercise is walking. Just walk. 30 minutes maximum. Okay na po yan. When you adapt, you will evolve. Hindi siya madali, pero pag nagawa ninyo ng tama, napakagandang benepisyo sa inyong health. Mababawasan ang medication dahil bumababa ng BP, bumababa ng sugar, mas lumalakas, mas nagagawa niyo ang exercise na kinaayawan ninyo. Diba? Ayaw mag-exercise, tamad na tamad. Pero, pagka maganda ang weight mo, hindi ka overweight, hindi ka obese, aba, nakakapag-walking ka ng every day at nakakapag-gym ka or nakakapag-lifting ka. Okay? To be the best version of yourself. Adapt. Evolve. Ingat po kayo dyan. God bless. Fast safety. Bye!